Meron na umanong warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Ronald Bato de la Rosa. Sa loob ng maraming taon, ang pangalang ito ay hindi lamang basta politiko o pulis. Isa siyang simbolo. Isang mukha ng isang kampanya na nagbago sa Pilipinas, nagdulot ng takot, pag-asa, galit, papuri at matinding pagkakawatak-watak. Noong panahon ng war on drugs, imposibleng hindi mo siya narinig. It was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drug, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war, o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Siya ang mukha sa likod ng Oplan Tokhang. Siya ang nakauniforme sa mga press conference. Siya ang katabi ni Rodrigo Duterte sa mga pinakamainit na pahayag. At ngayon, sa di maipaliwanag na pangyayari, siya rin ang sentro ng isa sa pinakamalaking misteryo sa politika ng Pilipinas. Isang misteryong nagsisimula sa tanong na paulit-ulit na binabanggit ng mga tao sa kanto, sa eskwelahan, sa opisina, sa social media at maging sa mismong bulwagan ng Senado. Nasaan si Bato? Bakit siya biglang nawala? At ang pinakamalalim na tanong, totoo ba ang sinasabing arrest warrant mula sa International Criminal Court? Upang maunawaan ang bigat ng lahat, kailangan nating balikan ang araw na tila nagpaikot sa bansa. Isang panayam, isang seryoso pero simpleng tanong, at isang sagot mula kay Ombudsman Boying Rimula na tila nagpasabog ng bomba sa pambansang politika. Sinabi niya na nakakita raw siya ng kopya ng ICC warrant para kay De La Rosa. Hindi daw ito opisyal, hindi daw ito dumaan sa formal na channel, ngunit sa kanyang salita malinaw ang mensahe, meron na raw. Patuloy na naninindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroong warrant of arrest ang International Criminal Court para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayunman tikom ang kanyang bibig kung bakit hindi pa ito naipatutupad. Wala pang opisyal na warrant of arrest para sa senador na natatanggap ang bansa mula sa ICC. Pero meron, sir. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Hindi man opisyal, sapat ang salita ng isang ombudsman para magbago ang tono ng mga balita, ang pagtibok ng publiko at ang routine ng Senado. Hindi pa man natatapos ang araw, ang social media ay nag-aapoy na ng diskusyon. Ang mga headline ng gabi ay tungkol kay Bato at sa misteryosong warrant. Ang mga komentarista ay nagbabangayan kung totoo ba ito o hindi. Ang mga abogado ay naghahalo-halong nagbibigay ng legal interpretation. At ang mga taong bayan, naguguluhan kung sino ang dapat nilang paniwalaan. Pagkatapos ng araw na iyon, may isang nangyari na lalong nagpagulo sa lahat. Biglang nawala si Bato. Hindi dumalo sa Senado. Hindi nakita sa mga programa, hindi nakapanayam ng media. Hindi lumabas sa kahit anong press briefing. Isang senador na dati ay halos araw-araw nagpo-post sa social media biglang naging tahimik. At dito na nagsimula ang pinakamatinding sabwatan ng haka-haka. Sabi ng kanyang abogado, hindi raw siya nagtatago. Unavailable lang daw siya. Sinabi naman ng abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pansamantalang umiiwas sa pagharap sa publiko ang senador dahil umano sa banta sa kanyang personal na kaligtasan kaugnay ng napaulat na arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Israelito Torion na hindi siya makapagsalita ng buo para kay Senator de la Rosa, ngunit iginiit niyang hindi nagtatago ang senador. Ngunit paano ito tatanggapin ng publiko kung mismong PNP ay nagsasabing wala silang alam kung nasaan ang senador? Paano magiging unavailable lang kung maging ang Senado mismo ay hindi alam ang kinaroroonan niya? Ang kanyang opisina ay walang inilalabas na pahayag. Ang kanyang staff ay hindi nagbibigay ng detalye. At ang nag-iisang taong nagsabi kung nasaan siya ay si Ombudsman Rimula na ang paliwanag ay napakaikli at nakakapagduda sa Pampanga daw. Ngunit ang Pampanga ay malaki at wala siyang sinabi kung saan doon.
Walang eksaktong lugar, walang address, walang oras kung kailan niya huling nalaman. At dahil dito, mas lalo pang nagumapaw ang tanong ng publiko. Kung walang opisyal na warrant, bakit kailangan niyang maging unavailable? Kung wala pang formal na dokumento, bakit tila may itinatago? At kung wala pa talaga, bakit may mga taong tila may alam, ngunit pilit na hindi nagsasalita? Habang tumitindi ang misteryo, kumilos ang legal team ni Bato. Pumunta sila sa Korte Suprema at humiling na ilabas ni Ombudsman Remulla ang sinasabing dokumento. Ngunit mabilis lang ang sagot ng Supreme Court. Tinanggihan nila ito dahil hindi maaaring pilitin ang Ombudsman na maglabas ng isang dokumentong hindi pa naman opisyal na umiiral sa mga legal na proseso. Sa madaling salita, kung meron man talagang warrant na umiikot sa mga hindi opisyal na paraan, hindi ito kinikilala ng Estado. Kasabay nito, pumasok sa eksena si Senador Robin Padilla. Humarap sa media at matapang na nagsabi, "Never surrender to foreign power." Advice daw niya kay Bato, isang linyang agad namang naging viral. Marami ang pumuri dahil makabayan daw. Marami rin ang nangamba dahil mukhang hinihikayat si De La Rosa na huwag sundin ang isang international na proseso kung sakaling maging formal ito. At dahil dito, pati Malacanang ay napilitang magsalita na tila nagpapaalala sa lahat na hindi dapat nagre-rekomenda ang mga senador ng anumang hakbang na maaaring humadlang sa rule of law. Habang lumalalim ang gulo, kailangan nating balikan ang ugat kung bakit nasa radar ng ICC ang pangalan ni Bato. Bilang dating hepe ng Philippine National Police, siya ang nanguna sa Oplan Tokhang. Siya ang nanguna sa Project Double Barrel. Siya ang nagpatupad ng malawakang crackdown laban sa droga. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, libo-libong drug operations ang isinagawa. Libo-libong tao ang nasawi at ang mga pangyayaring ito ang nagpatawag ng investigasyon ng ICC. Hindi sinasabing guilty si Bato. Hindi sinasabing confirmed ang warrant. Ngunit ang ICC ay nag-iimbestiga at dahil siya ang sentro ng kampanya, natural lamang na mabanggit ang pangalan niya. Dito rin pumapasok ang napakalaking twist. Kahit umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019, may umiiral na lokal na batas na Republic Act 9851. At ayon sa batas na ito, maaaring sumuko ang Pilipinas sa isang international na korte kung may investigasyong nagaganap tungkol sa crimes against humanity. Ito rin ang batas na ginamit noong inaresto at isinuko si dating Pangulong Duterte noong Marso 2025. Habang ang lahat ng ito ay unti-unting umiinit, nananatiling malaking tanong ang kinaroroonan ni Bato. Bakit walang may alam? Bakit walang malinaw na pahayag? Bakit walang pinakikinggan ng publiko kundi mga haka-haka at mga tikom na labi? May ilan ang nagsasabing baka nagpapahinga lang siya. May ilan ang naniniwalang baka pinoprotektahan siya habang inaantay ang mga susunod na legal na aksyon. May ilan namang naniniwalang baka may ibang plano ang ilang leader sa likod ng katahimikang ito. Ngunit sa dulo, kahit anong teorya ang lumabas, may isang katotohanang hindi maikakaila. Hindi pa tapos ang kwentong ito. At sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim lang ang mga tanong. At ngayon ikaw naman, ano ang tingin mo sa nangyayaring ito? Sa palagay mo ba ay may itinatago ang gobyerno? Sa tingin mo ba ay nagtatago si Bato o pinoprotektahan lang ang sarili? Ano ang tingin mo sa sinasabi ng Ombudsman? Ano ang tingin mo sa pahayag ng PNP? Ano ang tingin mo sa katahimikan ng Senado? At sa lahat ng ito, naniniwala ka bang talagang may warrant? Ilagay mo sa comment section ang pananaw mo. Sa kwentong ganito, mahalaga ang boses mo. Kung gusto mo pa ng mas malalim na paghimay, mas mahabang political analysis, at mas matapang na documentary-style storytelling, mag-subscribe ka at i-on ang notification bell. Dahil hindi pa ito ang katapusan ng ating pagsisiyasat. Marami pang kabanata ang darating. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod nating paghuhukay sa ilalim ng mga pangyayaring hindi pinapaliwanag ng mga nasa kapangyarihan.